Hello mga momshi! Magandang araw! Kung naaalala nyo sa last vlog ko na ikabit na yung bagong main door at yung chandelier na binili ko para sa aming hagdan. Ngayon naman may panibagong project na naman nga ako dito sa bahay at hindi talaga mapakali itong person na to. Ako pa naman kapag may naisipan akong gawin hindi talaga ako mapapakali hanggat hindi ko nagagawa yung gusto kong gawin. Ngayon nga maglalagay ako ng cover para sa cabinet namin sa kusina. Kung mapapansin nyo mga momshi, may dalawang butas sa cabinet namin na walang takip at medyo struggle talaga minsan sa paglilinis nito kasi madaling pasukan ng alikabok at ng mga insekto. Nung nabili kasi namin itong bahay, ganyan na siya, open yung dalawang part ng cabinet kaya this time lalagyan ko na ito ng takip. Bale itong mga ilalagay ko na takip ay galing lang kay Mamila. Nagpa-renovate kasi ng bahay sila Mamila at yung mga lumang takip ng cabinet nila ay pinalitan na kaya naisipan ko na lang na hingin na lang sa kanya yung mga lumang takip na papalitan niya dahil sayang naman kung itatapon lang niya ito. At okay na okay pa naman yung mga kondisyon nito kaya ilalagay ko na lang ito sa mga cabinet namin pansamantala habang wala pa kaming pampagawa ng bago. Pangarap ko rin kasi na magkaroon ng modular cabinet pero sa ngayon nga wala pa ito sa budget namin kaya ito na lang muna yung gagawin ko. Bali nung nakaraang araw nga ay pinutol na ito sa sukat ng aming mga cabinet para talagang mag-fit ito ng maayos. Ngayon nga mga momshi, pinrepair ko na yung mga gagamitin ko para sa pagpipintura ng mga takip. Kasi yung kabila ng takip ay walang pintura tapos syempre kailangan ay magkasing kulay yung mga bagong ilalagay ko sa existing na cabinet namin. Para naman kapag nakakabit na, hindi halatang bagong dagdag lang ito, kumbaga seamless at magkakakulay lahat. Hindi ko na nga rin pala ito niliha kasi sabi naman sa akin pwede naman patungan na lang ito ng bagong pintura kasi makinis naman ito kahit papaano. Napabili na nga rin ako ng roller na pampintura kasi wala akong roller dito sa bahay pero yung parang container niya hindi na ako bumili kasi pwede naman pala yung kahit na anong flat container na makikita sa bahay. Sa labas ko na lang ng bahay ito pininturahan para hindi na kumalat at mangamoy yung pintura sa loob. Though wala naman siyang amoy dahil water-based naman ito. At mas madali kung sa labas ito dahil matutuyo ito ng mabilisan dahil napakainit sa labas ngayon mga momshi. Pagkatapos nga ng ilang oras, ayan, natuyo na. Kaya nilagay ko na ito sa cabinet na paglalagyan nito. Medyo nahirapan lang ako ng very light kasi aksidente kong nabura yung numbering na nakasulat sa mga takip at nahirapan akong ibalik ito ng tama. Nawala din kasi sa isip ko na meron nga palang number ito kaya ayan, paulit-ulit ko talagang pinifigure out kung alin ba dito yung tamang pwesto nito. Pero anyway, natapos ko na rin siya finally at sobrang saya ko kasi ang ganda na niyang tignan at napakalinis na. Ito yung before at ito naman yung after. O, diba? Sobrang ganda. Konting DIY lang pero malaking improvement na sa kusina. Mas neat, mas organized at mas satisfying na makita sa araw-araw. Mission accomplished tayo today mga momshi. Simpleng project pero sobrang worth it. At yun lang naman yung chika ko for today's video mga momshi. God bless! O, siya nawa. Babush!